Pagkatapos ng Rebolusyong 1896 at ng digmaang Pilipino-Amerikano, lumabas ang ilang artikulong nagbigay pansin sa paggamit ng anting-anting ng mga revolusyonaryong Pilipino. Tulisens kung tawagin ng mga Amerikano dahil sa Brigandage Act ng 1902. Ilang halimbawa, Harper's History of the War in the Philippines, inedit ni Marion Wilcox, 1900, Amuletos Guerreros de la Pasada Revolution, 1910, El Anting-Anting, ni Paco Venegas, 1911, at Anting-Anting, ni Anak Bayan, 1913. Ang tatlong huling artikulo ay nalathala sa Renasimiento Filipino. Ang isa pang artikulo ay ang Anting-Antings, Las Armas Mas Poderosas de la Revolution, Philippines Free Press, 1929. May ikli ang mga artikulong ito at kinikilala lamang o ipinababatid ng mga sumulat na para sa kanila, ang anting-anting ay isang palaisipan, nakakatuwa o kamangha-mangha. Maging ang Pangulo ng Revolusyonaryong Pamahalaan, na si General Emilio Aguinaldo, ay pinaniniwala ang nag-aangkin ng anting-anting. Isang palaisipan kung bakit naniniwala pa rin ang karamihan sa bisa ng anting-anting, sa kabila ng mahabang kasaysayang kasawian na tinamo ng mga katutubong gumamit nito laban sa mga mananakop.